Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit again. Welcome back to my channel. At ngayong gabi po, ang tatalakayin po natin ay yung ating relasyon, kung bakit nagkakameron tayo ng nagiging nagar yung mga babae, nagiging mabunganga, at nakakalimutan nila yung traffic light. Huwag ninyong isipin na bakit kaya ano namang connection sa pamilya ng traffic light. Diba? Ito po yun. Kasi minsan nagkakameron tayo ng argument sa family, sa husband and wife, ganon. At lagi po tayong nakago. Parang wala na sinabing yung 1, 2, 3, fight. Lagi na lang kayong fight, fight, fight. Wala nang stop, di ba? Yun po yung tatalakayin natin ngayon. Kaya nasama ang traffic light sa aking sasabihin sa inyo ngayong gabi. At ito po ay mahalaga. Ano po? Kapag mainit yung ulo ng isa sa atin, kailangan mag-giveaway yung isa. Mag-stop tayo, makinig tayo, at pagkatapos niya, saka kayo mag-go. Sabihin mo yung dapat mong sabihin, magpaliwanag ka ng maayos, hindi yung tatatatatatatatat. Ganon po, ang tinularan nyo, Armalite, hindi traffic light, di ba? The best po na tularan natin o pag-aralan natin yung traffic light. Ano po? Lalo po dun sa mga nag-start pa lang ng family, but they are always quarreling, they are always fighting. Ito po ay mahalaga. So, i-apply natin sa ating sarili yung traffic light. Pagka mainit yung isa, nakago yung isa, yung mas stop yung isa, di ba po? At makinig tayo, standby, pakinggan mo muna kung ano ba yung sinasabi niya para may adjust mo yung sarili mo. May i-apply mo yung ng kulay, red, yellow, and green, para may apply po natin yun sa ating mga sarili, di ba po? Kapag go, lahat pare-parehas sa yung go, ano pong mangyayari doon? Magbabanggaan, di ba po? Kaya yung traffic light, mahalagang-mahalaga po yun sa road. At din sa ating buhay, pipili din po natin i-apply yun sa mga mag-asawa, sa mga, hindi lang sa mga mag-asawa, sa mga anak, basta sa family, ano po, may i-apply po natin ito. Hindi lang po tayo laging nakago tayo, go ng go, hindi po yun. At mayroon tayong time ng pakikinig, time tayo nag-standby, time tayo mag-go. Kung kailangan natin magsalita tayo, pero huwag tayong sabay-sabay, ano po. Kasi pagmasdan nyo po yung road, kapag yung mga sasakyan sabay-sabay, ano po, uusad ba ng maganda? Hindi po uusad na maganda. Kung hindi, magiging magkakameron ng traffic jam kasi sabay-sabay sila, hindi sila nag-giveaway sa bawat isa. Kaya ilinagay yung traffic light na yan para merong mag-giveaway, mag-i-stop o mag-i-standby, para po maganda po yung daloy ng mga sasakyan. Parang din po sa buhay natin, ano po, na magiging maganda yung flow ng ating pag-uusap, yung pagsasama bilang mag-asawa o kapatid o nanay, tatay, dahil marunong tayong pumolo doon sa pagka mainit yung isa, give you yung isa, makinig, kung may dapat baguhin, hindi po yung parang go, tatatatatat, para kayong Armalite, tatatatatat, ganon. So, yun ang pag-aralan natin. Apply natin paminsan-minsan sa ating buhay yung mga nakikita natin. Tulad nga ng traffic light na yan. Ano po? At napakahalaga po yun. Ano po? Ito na. Bakit po yung babae minsan nagiging tatatatatat, ratatat siya? Ano po? Bibigyan ko po sa kayo ng isang halimbawa. Ano po? Halimbawa, 3 yung anak niya. Siya na yung unang nagigising, siya yung late na natutulog, di ba? Tapos pagdating nung lalaki, para lang po siyang prinsipe, hindi man lang tumulong.
Yung babae nakikiramdam lang, nag-iintay lang siya tulungan o kumusa yung asawang lalaki, wala. Tapos sasabihin yung asawa ko nagbubunga nga, ganito ganyan, nagar yung asawa ko, which is not. Alalahanin ninyo kung ang makina napapagod din, umi-stop yung pakayang tao na may buhay, may lakas siya, napapagod siya. Tao man napapagod, makina man napapagod. So, kailangan po natin intindihin yun. Dapat sa atin marunong makiramdam. Ano po? Hindi lang kayong mga lalaki ang napapagod. Pinagdidiinan nyo kasi na yung asawa nyo nasa bahay lang, walang trabaho. Isipin nyo naman, inanakan mo ng tatlo yung aalagaan niya. May sunog siya, may kilig pa. Naglalabas siya, nagpapadede ng anak niya. Nagluluto siya, karga-karga niya yung anak niya. Di ba, napakahirap po yun. Namamalansya siya, karga niya yung anak niya. Di ba? Para lang patapos yung gawain sa bahay, para lang pagdating niyo may makain kayo. Pero kalimitan, ano po, hindi ko tinatawaran, sa bagay Tagalog to, hindi ko tinatawaran yung mga kababayan nating lalaki. Pero mostly po na pagmamasdan ko yung mga lalaki, parang prinsipe, walang pakiramdam, kayaan lang niya yung asawa niya na siya na yung maghapon na nagtatrabaho. Kasi katuwiran niya, nagtrabaho siya sa labas, pagod siya. Bakit yung asawa mo hindi ba napagod? Mas pagod pa nga sa'yo eh. Nauna kang natulog, tapos late ka rin nagising. Yung asawa mo, siya na yung late na natulog. Siya pa rin yung maunang magigising para ihanda yung lahat. I-prepare yung anak niya, i-prepare yung baon mo, i-prepare yung almusal mo. Di mo pa na alam yun na mas mahigit pa yung trabaho niya kaysa sa trabaho mo. Kaya nga lang niya binibigyan ng sa atin binibigyan ng ng babae dahil nga sa labas ka nagtatrabaho. Pero ang katotohanan, pagod na pagod po yung babae. Ano po? Naglalabas siya. Nandun sa likod niya yung anak niya. O kaya nakalambitin doon, dumidede yung anak niya, di ba? Makikita niyo po yun. Yun po, kaya yung mga babae minsan nagigipo siyang nagger. Nagigi siyang kasi hindi niya mai-express, hindi niya bakit hindi mo ako tulungan? Nandiyan ka lang, di ba? Hindi. Dinadaan na lang niya minsan sa, nagdadabog siya, nagbubunga nga siya. Sasabihin niya na, ganyan kayo yung mga plato, hindi ninyo na, hinayaan nyo lang yan. Pero ang ibig sabihin nun, papagod siya. Napapagod din siya, napupuno din siya sa araw-araw na kanyang pagtatrabaho. Tapos dumating yung Sabado at Linggo, wala kayong pasok sa office nyo, wala kayong pasok sa labas. Hinayaan pa rin yung asawa nyo sa loob ng bahay. Hindi man lang ninyo tinulungan, hindi man lang ninyo sinabing, oh, mahal. At ngayon, ako naman mag-alaga ng mga bata, ako naman magluto. Sige, mamasyal ka kung gusto mong mamasyal, di ba? Para mabawasan naman yung bored ng iyong asawa. Ikaw kaya ilagay sa bahay buong maghapon, tapos yung mga anak mo makukulit, maiingay, di ba? Hindi nga lang nagsasalita yung asawa mo dahil na siya, lalo yung mga babae na walang tinapos, mahina yung kanilang kalooban para maghanap din ng trabaho, di ba? Di ba po yun ang nangyayari yung minsan na kapag asawa ng bata pa, hindi siya natapos. Api-apihin lang siya nung asawa niya lalaki, api-apihin lang siya nung biyanan niya. O, di ba? Alam naman niya nung inasawa niya, nag-aaral yun. Wala pa talaga rin alam sa buhay, di ba? Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit yung mga babae nagiging nagger minsan, nagiging mabunganga. Dapat ninyo maintindihan nyo na hindi naman kami makina. Napapagod din kami, napapagod yung puso namin, napapagod yung isip namin, yung katawan namin napapagod, di ba? Yung magsaway ka lang ng makulit mong anak, ewan ko ka ba sa'yo, pagpalitin natin, ikaw yung mag-alaga buong maghapon ng anak mo na makulit. Maglalaba ka, magluluto ka, maglilinis ka, mamamalansya ka. Tingnan ko nga lang kung hindi ka rin tawag,
maburyong, di ba? Or in other words, hindi ka ba maboring, di ba? Or hindi ka mainip, di ba? Sa buong maghapon na pagtatrabaho mo, ganun at ganun, di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit nasabi ko yung tapos pag nagbunga nga siya, sasabayan mo siya. Hindi mo muna siya pakinggan kung ano yung gusto niya mangyari, na i-share sa inyo, di ba? Yun ang dapat nating matutunan na mga mag-asawa, na hindi lang puro kayo, di ba? Hindi lang puro yung kayo yung uunawain at pagbibigyan, di ba po? May damdamin din yung asawa ninyo. May damdamin din siya. At napapagod din siya. Ayun. So, pagka may sinasabi siya, makinig ka, huwag kang go ng go, huwag kang sasabayan mo yung asawa mo, di ba? Dapat mo rin pakinggan. Para, di ba, parang sa road, kapag ikaw ay nasa kalsada, merong i-stop. Kasi yung traffic light is naka-red. I-stop ngayon yung nasa kanan o nasa kaliwa para mag-go yung isa, para give way to doon sa isang motorista. Parang ganun po yun sa bahay natin, parang ganun po yun sa ating pamilya. Hindi po sabay-sabay kayo nagsasalita. Magbigay kayo na, maggalangan kayo sa bawat isa. Patapusin mo muna magsalita yung isa bago ikaw. Ano po? Yun po yung sinasabi natin about sa traffic light, na pwede natin apply natin sa ating buhay at pamumuhay natin habang tayo po ay magkasama sa isang bahay, o kung malayo man yung kabiyak mo, makinig ka rin naman, wag yung ikaw na lang ng ikaw. Dapat marunong ka rin mag-stop, marunong ka rin makinig, marunong ka rin naman mag-standby, ganon. Hindi ko sinabing yung standby na hindi ka na nagtrabaho. Makinig ka, pag-aralan mo, di ba? Hintayin mo siyang matapos, yung sinasabi ko. Hintayin mo siyang matapos magsalita bago ikaw, para kayo magkaunawaan, di ba? Kaya minsan napapansin ko, both of you walang hindi nagbibigayan sa isa't isa, kaya nagpa-fight sila. Minsan yung iba nahahantong pa, minsan nagkakasakitan sila. It's just because wala pong magpatalo, walang mag-stop, kundi maririnig mo masakit sa tainga, di ba? Ngayon, pag lagi pong ganun, kalalakhan ng inyong mga anak, at yun din po ang mapapolo nila sa buhay nila habang nabubuhay po sila sa mundong ibabaw, kasi kala nila tama yun. Yun yung nakalakhan nila sa inyo. Bungangera yung nanay, di yung anak din bungangera din paglaki. Kung nagmumura yung mga magulang, nagmumura din yung mga anak, di ba? Kaya dapat maanuhan natin yung ganun, na parang pag-aralan natin. Tingnan mo yung sa road, kapag ang lahat ng motorista ay pumupolo, sumusunod sa traffic light, maganda yung daloy ng trapiko. Hindi sila nagkakabuhol-buhol kasi nagbibigayan po sila eh. Merong umiisa at merong pagka mag-standby muna yung isa para padaanin yung isa. So maganda po yung flow. Ganon din po sa ating mga pamilya. Ganon din po sa atin, di ba? Na i-apply po natin yun sa ating buhay. Para lalaki man lang yung mga anak natin, may natutuhunan sa atin na ito pala mahalaga. Hindi pala dapat nakago lagi. Hindi laging naka-red flag kayo. Ganon. Ang pinag-aralan ninyo yung i-follow ninyo yung putok ng Armalite, tak 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 tak, ganon. Yun po yun ang sa halip na yun ang pakinggan natin, pag-aralan natin yung about sa traffic light na yan. At marami tayong matututunan at magiging maganda yung pagsasama nyo, magiging maganda yung flow ng usapan ninyo kapag kayo ay nagbibigayan. Di ba po?
Mapapakinggan mo rin po, minsan, pag nanonood kayo dyan sa YouTube, merong nag-aaway. Minsan hindi nagbibigayan, sabay-sabay sila may nasolve ang problema. Hindi masusolve yung problema kasi mainit kayong parehas kayong naka-go. Diba? Walang mag-stop sa inyo, walang makinig sa inyo, kundi so ngayon, yung ano ninyo, yung pag-uusap ninyo walang naging magandang resulta kasi both of you hindi marunong mag-stop, puro kayo go, diba? Kaya pag-aralan po natin yun. Kaya yun, at makiramdam din tayo, makiramdam din yung mga partner natin sa bawat isa. Ayun, para hindi siya nagiging nagger at marunong din siyang maging mahinahon dahil inunawa mo siya. Ano po, huwag mo sabihin na wala siyang trabaho, nasa bahay lang siya. Yung trabaho ba sa bahay, hindi ba trabaho yun? At hindi pa nga po yun di ba? Yung ibang mga lalaki hindi maintindihan yun. Di ba? Kalimitan hindi maintindihan. Marami po sa atin yan, pag nag-asawa, prinsipe. Tulungan nyo naman yung asawa ninyo sa kusina, pagdating nyo. O, yung maghapon na, halimbawa, 3 yung anak mo. Kahit pa isa, kung makulit naman yung anak mo, iyakin, o pasaway siya, o kaya sakitin yung anak mo, kawawa yung asawa mo, kaya pagdating naman ng bahay, tumulong ka rin. Kung pagod ka, pagod din siya. Alalahanin mo yun, kung pagod siya, kung pagod ka, kung pagod ka, pagod din siya. Diba? Kung pagod ikaw, pagod ako. Diba? Ganun lang po yun. So, yun po yung ating pagmasdan habang tayo ay nakaupo o nag-uusap kayo. I-apply ninyo paminsan-minsan yung traffic light at magiging maganda yung flow ng inyong pag-uusap. Magiging maganda yun yung flow ng samahan ninyo sa inyong bahay, sa inyong tahanan. Nagkakaintindihan kayo because marunong kayong mag-stop kung mainit yung ulo ng isa. At marunong din tayong makinig para lagi tayong magkakasundo. At paminsan-minsan bigyan din ninyo ng pag-de-open din ninyo yung mga asawa ninyo. Kalimitan kasi sa atin sa Pilipinas, wala nang ganun Siya na nga yung laging nasa labas, hindi pa niya, iniwanan pa niya yung asawa niya sa loob ng bahay. Uminom siya, nagbarkada siya. Diba? Sana man lang, inaya mo man lang yung pamilya mo na lumabas man lang. Yun po. At yun po yung maibabaghagi ko sa inyo ngayon. At ilinabas ko lang po yung nandito sa aking dibdib ngayong araw. At ngayong gabi. Sana po may natutunan tayo at may apply po natin sa ating mga sarili yon. At kung may mga katanungan kayo, comment down below para masagot ko po yun. Mababang kalooban is not high pitch. Maging maging mapakiramdam tayo sa ating partner. Ano po? At yun nga po, follow ninyo yung kulay ng traffic light at isundan po ninyo yun para hindi po kayo laging nakago sa isa't isa, para wag kayo nagbabanatan, nagsasalpukan always, all the time. So, apply the traffic light and makakakuha kayo ng magandang pag-uusap. Ano po. At yan lang po ngayon para ngayong gabi. At magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening to everyone.